CEO ka or founder ka, tapos ang taas-taas ng sales mo, kaya lang wala ka pa ring pera, tapos sobrang pagod ka na. Alam mo yung kumikita ka ng 10 million pesos or meron kang 10 million pesos in revenue, pero wala ka namang ganung profit. Yes, magkaiba ho yung revenue at yung profit. Why? It's because you have a lot of things to consider. Cost of goods, payroll ng mga tao mo, yung renta mo sa warehouse mo or sa office mo, yung marketing budget, yung mga pa-incentives mo, especially ngayon sa skincare, sa cosmetics. Ang daming pa-incentives. Ang tanong, na account ba ng maayos? At syempre, mga taxes pa na kino-consider natin. So, every time na naiisip to ng ating mga CEOs, ang usually na tinatanong nila sa akin is, paano nga ba mag-increase ng sales? Paano mas lumaki yung pera namin? But the thing is, as a CEO, you really need to ask the right questions. Questions like, how much ba yung cost for you to acquire a customer? Gaano ba kataas yung average order value ng bawat customer mo? Or how much are those customers spending para sa business mo? And itong mga customer na to, are they buying again? Ilang percent sa kanila ang bumibili? At bakit sila bumibili? Pag nagkakaroon ng ganitong problema ang isang business owner na kung saan tumataas yung sales niya pero hindi pa rin siya nagkakaroon ng maraming pera, usually gusto nila agad mas tumaas pa yung sales. At ang nakikita nilang solusyon, ads. They want to increase the ad spend. That is not the right solution. Una sa lahat, kailangan mo magkaroon ng audit. Kaya bawat kliyente na pumapasok sa amin, tinitingnan muna namin yung data nila. Here are the things that you need to consider. You have to increase your average order value, increase your conversion rate, improve your margins, especially ngayon sa TikTok at sa ibang app na kung saan matataas yung mga platform fees. Other business owners don't know how to do this. Paano ba magkaroon ng retention? Paano ba bumalik yung mga customers mo? Or you have to check your offer, yung mga bundles or yung mga promos na ginagawa mo. And eto pa ang pinakamasakit. Watch out. Makinig ka as a CEO. Kasi nangyayari talaga to. For example, meron kang isang product. Yung product mo ay 1,000 pesos kada isa. Kaya lang, dyan sa 1,000 pesos na yan, hindi naman yan lahat mabubulsa mo. Kasi meron kang product cost, meron kang packaging, meron kang platform fees, at marami pang iba. For example, lahat ng yun ay nasa 600 pesos. Meron ka na lang 400 pesos. At ito pa, ang hindi nakikita ng karamihan sa mga business owner. Meron po tayong tinatawag na acquisition cost. Acquisition cost is the cost that you get to spend for you to get one customer. Now, example na lang, yung acquisition cost mo is 500 pesos because masyado kang nag-spend doon sa ads. Doon ka mas nakatutok. So, again, acquisition cost mo at 500 pesos, 400 na lang yung naiwan sa'yo. 400 minus 500, that is negative 100 pesos. Negative 100 pesos ka sa isang 1,000 pesos na product mo. So let's say, sa isang araw, 1,000 pesos, nakakabenta ka ng 1,000 parcels per day. Is this possible? Yes. I've worked with a lot of distributors or brand owners na ganito talaga yung parcels nila. Sige, gawin natin 1,000 para sagad-sagad, ganun ka talaga mag-spend dun sa business mo. 1,000 pesos times 1,000 parcels per day, yung revenue mo is nasa 1 million pesos times 30 days kasi we have 30 days in a month, you have 30 million pesos. But again, that's not your profit. Now, sabi ko kanina, meron kang negative 100 pesos na lang, 'di ba? Hindi ka kumikita. Now, ngayon titingnan natin kung magkano yung nalulugi sa iyo sa bawat 30 million pesos mo. Imagine at negative 100 pesos times 1,000, nalulugi ka sa bawat araw ng negative 100,000 pesos. So, times 30 days mo 'yan, nalulugi ka ng negative 3 million pesos. So, yung akala mo na kumikita ka doon sa produkto mo, honestly speaking, negative ka pala. So, when we do audit sa mga businesses, ito yung usually na nakikita namin. And sad to say, not everyone knows about this. And if you are that person who is watching this video right now and you're a business owner, go and check. And if you need more help about this, just let me know. So, if you are a CEO or founder who's actually looking to launch their new product or may campaigns kayo or may mga brands kayo na gusto nyong ilabas this time ng tama, or you just wanna scale up your business to 8 digits monthly, then DM me. Message me and pagtulungan natin kung paano natin ma-reach yung 10 million pesos mo at least per month. Yun lang. Bye!